Sikat na sikat si Norman Mangusin o mas kilala ng marami bilang si Francis Leo Marcos dahil sa kanyang mga video noong panahon ng pandemya. Maraming tao ang humanga sa kanya dahil sa pagbibigay niya ng mga relief goods at sa kanyang matamis na pananalita tungkol sa pagtulong sa mahihirap. Pero sa likod ng mga kamera at ng mga truck ng bigas, may isang masakit na katotohanan pala na unti-unting lumalabas ngayon. Isang babae na nagngangalang Karen Whitmore na base sa England ang lumantad para ibunyag ang tunay na kulay ng taong tinuring niyang anak at idolo. Si Madam Karen ay isa sa mga tinatawag na mommy ni Norman na nagbigay ng malaking suporta sa kanya mula sa ibang bansa. Ngayon, galit na galit siya dahil imbes na pasasalamat ang makuha niya ay tila ninakawan pa siya ng kinabukasan. Handa na siyang isiwalat ang lahat ng detalye kung paano siya nauto at kung gaano kalaking pera ang nawala sa kanya dahil sa tiwala niya kay Norman. Paano nga ba nauwi sa demanda at sumbatan ang relasyon ng isang taga-suporta at ng kanyang hinahangaang bayani? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nagsimula ang lahat noong kasagsagan ng lockdown kung saan nakita ni Madam Karen ang mga livestream ni Norman. Nakita niya ang pamimigay nito ng mga PPE at gatas, kaya naman agad siyang naniwala na ito na ang bagong hero ng mga Pilipino. Dahil sa sobrang bilib, sumali siya sa isang grupo sa UK na binuo para suportahan ang mga proyekto ni Norman. Kahit noong nakulong na si Norman dahil sa mga kaso niya, ay hindi pa rin bumitaw si Madam Karen dahil naniwala siya sa kwento na gawa-gawa lamang ang mga paratang laban dito. Nagtatrabaho siya bilang nurse sa isang ospital sa loob ng 12 oras pero kahit pagod ay pinipilit niyang gumising ng madaling araw para lang mapanood ang mga balita tungkol kay Norman. Sa puntong ito, hindi na lang simpleng panunood ang ginagawa niya dahil nagsimula na siyang magpadala ng pera para sa mga gastusin ni Norman sa loob ng kulungan. Dito na pumasok ang mga tauhan ni Norman gaya ni Dong Batalan na siyang nagsisilbing tulay nila sa komunikasyon. Sinabihan sila na kailangan ng malaking halaga para pambayad sa mga abogado at para sa pagtakbo ni Norman bilang senador noong nakaraang eleksyon. Dahil sa kagustuhang makatulong, naglabas si Madam Karen ng sarili niyang pera na umabot sa mahigit 15,000 pounds o mahigit 1,000,000 piso kung ipapalit sa pera ng Pilipinas. Pero hindi pa doon nagtapos ang lahat dahil pinilit pa rin siyang kumuha ng loan sa bangko na nagkakahalaga ng 10,000 pounds. Ang masama pa rito, nang hindi ma-approve ang loan ng isa pang kasamahan nila, ay si Madam Karen pa rin ang naging garantor para lang makakuha ng dagdag na 5,000 pounds. Ang lahat ng perang ito ay galing sa pagod at puyat niya sa pagtatrabaho sa ibang bansa, pero ibinigay niya ito dahil naniwala siyang para ito sa kabutihan. Ngayon na malaya na si Norman, laking gulat ni Madam Karen nang malaman niya na hindi pala kinikilala ni Norman ang mga perang hiniram sa kanya. Ang sabi raw ni Norman ay tulong lang ang mga iyon at hindi utang na kailangang bayaran. Masakit para sa isang mommy na itinuring siyang pamilya na marinig ang mga salitang ito pagkatapos siyang gamitin para makakuha ng pondo. Sinabi ni Madam Karen na talagang nabudol siya sa galing magsalita ni Norman dahil akala niya ay totoong tao ito. Hawak niya ang lahat ng resibo at mga bank statement bilang patunay na hindi siya nagsisinungaling sa kanyang mga sinasabi. Handa siyang gawin ang lahat para mapakulong si Norman dahil sa pambabastos na ginawa nito sa kanila na mga tumulong noong walang-wala ito. Hindi lang rin pala ang sariling pera ni Madam Karen ang pinag-interesan, kundi pati ang ipon ng kanyang asawa. Ayon kay Madam Karen, tinawagan siya ng isa sa mga kasamahan nila na si Apple J para manghingi ng 15,000 pounds. Ang perang ito ay kukunin sana mula sa pension at savings ng asawa ni Madam Karen na matagal na nitong pinaghirapan. Dahil natatakot si Madam Karen na mawala ang lahat ng kanilang pinag-ipunan, 4,000 pounds na lang ang ipinahiram nila sa halip na ang malaking halagang hinihingi ni Norman. Ang masaklap pa rito, dumaan ang mga transaction na ito sa iba-ibang account at ang ilan ay bank-to-bank pa
para lang makarating sa pamilya at mga tauhan ni Norman. Sa kabuuan, kung bibilangin ang lahat ng nailabas na pera ni Madam Karen pati na ang mga utang na siya ang naging guarantor, aabot na ito sa halos 30,000 pounds. Sa pera sa Pilipinas, mahigit 2 milyong piso na ang pinag-uusapan natin dito. Nagulat din ang marami nang malaman na habang nasa loob ng kulungan si Norman ay parang hari ang buhay nito. Nagagawa raw nitong magkaroon ng mga Zoom meeting kasama ang kanyang mga mommies sa abroad gamit ang internet sa loob ng BJMP. Lahat ng karangyaan niya sa loob ay galing sa mga padala at palipad ng mga OFW na akala nila ay tumutulong sila sa isang bayani. Ngunit noong nakalaya na si Norman, bigla na lang siyang naglaho at hindi na sumasagot sa mga mensahe ni Madam Karen. Ang mas nakakagalit pa sa bahaging ito ng kwento ay ang naging sagot ng mga tauhan ni Norman. Sinabi sa kanya na wala raw utang si Norman sa mga taga-UK dahil ang lahat ng perang ibinigay nila ay itinuturing na tulong o donasyon. Dito na sumabog ang galit ni Madam Karen dahil hindi biro ang magbayad ng mahigit 500 pounds buwan-buwan para lang sa mga loan na kinuha niya para kay Norman. Halos isang buong sahod na niya ito sa England pero kailangan niyang tiisin para lang hindi siya mademanda ng bangko. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo nila, parang basura lang silang itinapon at hindi man lang kinilala ang kanilang tulong. Handa na si Madam Karen na umuwi ng Pilipinas para harapin at sampahan ng kaso si Norman Mangusin dahil hindi niya matatanggap na ganito na lang ang mangyayari pagkatapos nilang mabankrupt dahil sa kanya. Sa gitna ng mga batikos, sinubukan pa ni Norman Mangusin na linisin ang kanyang pangalan sa isa sa kanyang mga huling video. Sabi niya, kusang tulong daw ang ibinigay ng mga OFW noong siya ay nasa loob pa ng kulungan. Ipinagmalaki pa niya na ang mga palipad o donasyon na ito ang bumuhay sa kanyang mga tauhan sa loob ng halos 4 na taon. Mariin niyang itinanggi na nambudol siya o gumamit ng mga peking abogado para manlinlang. Ngunit para kay Madam Karen, ang mga pahayag na ito ay malaking kasinungalingan. Ayon sa kanya, hindi kusang loob ang pagbibigay dahil si Norman mismo ang hingi ng pera sa kanyang mga itinuturing na mommy at daddy sa England. Ang matindi pa rito, kahit wala nang maibigay ang ibang mga taga-suporta ay napipilitan silang mangutang para lang mapagbigyan ang mga hiling ni Norman. Dahil sa panggigipit na ito, pati ang mga simpleng pangangailangan ng ibang kasamahan nila sa UK ay hindi na mabili dahil lahat ng pera ay napupunta lang kay Norman. Sinabi ni Madam Karen na literal silang na-bankrupt o naubusan ng pondo dahil sa taong ito. Ang galit niya ay umabot na sa puntong hindi na siya natatakot na ilantad ang lahat sa social media. Tinawag niyang scammer at imposter si Norman dahil ginamit lang daw nito ang pangalang Marcos para makakuha ng tiwala ng publiko. Kung hindi raw dahil sa pangalang iyon, walang maniniwala sa mga kwento nito. Masakit para sa mga OFW na nagpakahirap sa ibang bansa na malaman na ang kanilang pinaghirapan ay ginamit lang para sa marangyang buhay ng isang tao sa loob ng kulungan. Sa ngayon, may mga ulat pa rin na patuloy na nakikipag-ugnayan si Norman sa iba pang mga OFW para humingi ng malalaking halaga gaya ng 250,000 piso. May mga manang o kapatid daw itong kausap sa abroad na madalas padalhan siya ng pera sa pamamagitan ng GCash o ATM. Para kay Madam Karen, sapat na ang mga ebidensyang hawak niya para patunayan ang panlolokong ito. Binigyan niya ng palugit si Norman hanggang summer o sa darating na Hunyo para bayaran ang lahat ng kanyang utang. Kung hindi raw ito mangyayari, itutuloy niya ang pagsasampa ng kaso kasama ang iba pang mga biktima. Kahit hindi na raw niya makuha ang pera niya, ang mahalaga ay maibalik si Norman sa kulungan para hindi na makapanloko pa ng iba. Ang kwentong ito ay isang malaking paalala para sa ating lahat, lalo na sa mga kababayan nating OFW na buong pusong nagtitiwala sa mga nakikita nila sa internet. Madalas, ang mga matatamis na salita at pakitang taong pagtulong ay may nakatagong agenda pala sa huli. Huwag nating hayaan na ang ating malasakit sa bayan ay gamitin ng mga maling tao
para sa sarili nilang kapakanan. Maging mapanuri tayo sa bawat taong ating sinusuportahan at huwag basta-basta magbibigay ng pera lalo na kung galing ito sa ating puyat at pagod. Kayo, mga kaalam, ano ang masasabi niyo sa naging paglantad na ito ni Madam Karen? Sa tingin niyo ba ay may pag-asa pa na mabayaran ang mga utang na ito o sapat na ang makamit ang hustisya sa pamamagitan ng pagpapakulong muli kay Norman Mangusin? Naranasan niyo na rin ba o ng inyong mga kamag-anak na ma-hypnotize ng mga ganitong klaseng personality sa social media? I-comment niyo ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil mahalagang mapag-usapan ang ganitong mga issue para wala na tayong kababayan na mabiktima muli. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.